Congratulate naman natin si BBM. President Marcos, congratulations. Ang henyo mo talaga, ang tindi mo ha. Habang ikaw ay nagsasalita, ay lumalabas yung laman ng iyong utak. Kahapon po, ang ganda po ng aming interview kay dating ES Attorney Vic Rodriguez. At talaga namang pinaalam sa atin kung ano talagang problema dito sa blank items. At ito si Marcos, kung ako talaga kay Marcos, or kung ako man ang anak niya na si Sandro, ipasisante niya yung political advisor nitong si Marcos. Kasi talaga naman, wala ata siyang buka ng bibig na may tama. Actually, hindi po mali yung sinasabi ni Marcos. Maling-mali talagang. Ewan ko sayang kung ano, sa dami mo ng pera at sa lakas ng iyong kapangyarihan, ay ikaw ay hindi pa makakuha ng maayos-ayos na political advisor. Talagang wala eh. Well, anyway, alam naman natin nung election, gumanda po ang medyo ang kanyang diskarte sa buhay dahil ang nagpapayo sa kanya si ESB. Ngayon, dating ESB, ngayon talagang parang sabit-sabit, akalain mo. Sinabi niya before, walang pumasok na baril ni isa diyan sa siege sa KOJC sa Davao. Doon pa lang sablay na siya. Nagbuka siya ng bibig. Dapat doon pa lang binatukan mo na yung political analyst, political advisor mo. Talagang sablay na sablay yun. Ngayon naman, sinabi mo na walang blank items at yung pagsampa nila sa korte ay magsa-shutdown ang government. Doon pa lang, talagang, again, another sablay. Anong walang blank items? Inamin na nga ng tropa mo si Kimbo, kayo ang magkakatropa dyan. Di ba? Inamin niya na may blanco. So anong sinasabi ni BBM na walang blank items? Alam mo hindi dapat si Lenny ang tinatawag na lutang. Ikaw, mas lutang ka. Nagmumukha talagang matalino si Lenny pagka binuka mo yung bibig mo. Talaga namang, ewan ko, ako, suggest ko, pwede kaya si Pastor Kibuloy ang nito, political advisor nito, nang medyo umayos-ayos naman ang kanyang mga pinagsasabi. Ngayon naman, partner, meron na naman siyang sinabing sablay. Tama na yung before hindi siya sumasagot Kasi before, meron pang doubt kung siya ay bangag o hindi. Pero ngayong sagot niya ngayon patungkol sa hair follicle, talagang sablay na naman Naku, Jay, ano bang masasabi mo dito sa hamon sa kanya ni ESB? Si Samson ba yan? Samson or Gulayat, yun ba yun? Si Samson, yung pagginupitan ng buhok ng hihina. Takot si parang takot na takot si Marcos na magupitan ng buhok. Baka manghina siya. Hindi kaya baka mamaya pa siya pag, pag nagupitan ng buhok. Kasi ito ang hair follicle test kapiranggot lamang na buhok. 10 ang kukunin sa'yo. So nagawa na yan ni Congressman Pulong at nila BP Sara at si yung Ipanaw. Sa Ipanaw party list na sila Doc Lorraine, sila ka Eric at si Attorney. So bakit si Marcos naman sila, safe naman, buhay naman. Wala namang naging diferensya, hindi naman nagkasakit, hindi naman nanghina. Pero nagtataka tayo bakit itong si Marcos Jr. na naturingang presidente ng Pilipinas na dapat siya ang maging halimbawa ng mga politiko na nasa ibaba niya. Siya ang maging halimbawa na magpa-drug test lahat ng politiko dyan sa gobyerno. Bakit parang kinakatakutan niya ito? Ba't takot na takot siya? At ba't ayaw niya magpa-drug test? Hindi naman siguro kawalan ng oras sa pagiging presidente ang magpa-hair follicle test. At hindi rin siguro kawalan sa pagkatao ng isang Marcos President Jr. na magpa-hair follicle test na sa pamamaraan ng magpa-drug test sa hair follicle test. So bakit ganun? Ba't parang takot na takot si Marcos? Parang ano bang kinakatakutan sa drug test? Kasi ang alam ko,
takot lamang ang isang tao sa drug test pag alam mong magpa-positive ka. Yan. Yun ang pinakaalam ko dyan. Pero wala akong nalalaman na yung isang tao ay may kinakatakutan na alam niya naman sa loob niya na siya ay malinis, di ba, mga partner? So, bakit? Ang tanong natin lahat dito, bakit ayaw mong magpa-drug test? Baka mauna ka pang ma-impeach kaysa magpa-drug test, ha? Yan ang mahirap dyan. Yun na Master nga, Judea. yun na nga, partner. Kanina, pinag-uusapan natin yung blank items, no? Ayaw niya ng blank items. Ang gusto niya lagi, good item. Ayun. Yan. Good Iba items yun, yan. iba yun, ha? High class, Ganda yun, ha? Ibang High items class, yun, ha? Good items yan, mga babayan. Tama kayo, mga kapatid, no? Tama kayo, mga partner. Kasi, kung ikaw wala kang tinatago, ako, halimbawa, no? Halimbawa, pinagbibintangan mo ako na ganyan nga, adik ka, bangag ka. Kinaumagahan, kung ako, hindi totoo yung sinasabi sa akin, magpapa-hair follicle test ako, kinaumagahan, at isasampal ko sa iyo yung resulta. Dapat ganun ang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga lang, kapag alam mo na ikaw ay magpupositibo, kung ano-ano lang alibay, syempre ang gagawin mo. Ako hindi ko naman sinasabi na magpupositibo ka. Pero sa sa behavior mo na ilang taon na pinapanawagan ng taong bayan na ikaw ay magpa-drug test, wala kumakasa sa inyo So ano iisipin natin? Ngayon, hanggat hindi kayo nagpapa-hair follicle test, yan at yan ang maririnig nyo sa taong bayan kahit saan kayo magpunta. May dugtong ko lang, no? Sige. Coach Oli at Master. Alam naman natin lahat na yung presidente, wala naman sa batas na ang isang presidente ay bawal magpa-drug test, bawal magpa-hair follicle test. Wala naman sa batas nun eh. Wala. So bakit parang talagang, kasi parang ang pinapakita niya parang okay sana kung nasa batas yan eh. Ito, isang presidente, bawal magpa-drug test. So, wala tayong magagawa doon. Batas natin yun eh. Kaso wala naman sa batas at talagang hindi naman mahirap gawin. Pero bakit hindi ginagawa? Ayun yung pinakamalaking katanungan. Bakit hindi ginagawa? Yung pag ngiwi, wala naman sa batas yun. Ba't ginagawa niya? Tagilid na nga eh. Sige. Partner, kung ako talaga ang tagapayo ni BBM, talagang ang isasuggest ko sa kanya, manahimik ka na lang. Total, meron ka namang mga ensimada vloggers, ayaw mo na, tuloy na lang natin yung ginagawa mo natin dati na, tahimik ka, pag may issue, tahimik ka, pahipahinga ka lang dyan, tulog-tulog ka lang, tapos yung mga ensimada vloggers, sila na lang bahala. Ganon. Kasi at least yun, may doubt pa. May benefit of the doubt pa. Pwedeng ibigay sa'yo na, ay, hindi lang mapagpatol talaga si BBM. At talagang kasi yan ganyan ang image na binild up nila eh. Hindi mapagpatol si BBM, siya ay tahimik lang. Mabait. Siya ay mabait, makadiyos. Tapos tagatanggol itong mga ensimada, no? Siguro nawala na rin ng views yung mga ensimada kaya siguro pinagtanggol niya na yung sarili niya pero dapat binatukan mo yung tagapayo mo kasi mali. Talagang sablay siya dun sa binanggit niyang yun. Tama si Jay, wala naman sa batas yun. No, pero talagang ititempt ka para sumagot. Yung sagot niyang yun, nawala na yung doubt. Hindi ko po pinagbibintangan si Marcos. Ako'y naniniwala na hindi ka addictus masyado. Ay, hindi ka addictus. Pero, yung sagot mong yan, we cannot blame the people kung isipin talaga ng tao, ikaw ay bangag. Gumuwi na naman. Gumuwi. Sinabihan ka na nga ni PRRD ng bangag. Tapos ganyan pa ang sagot mo na, tamo ang sagot niya, partner, wala daw connection yung tiwala, yung trust ng taong bayan sa hair follicle test. Sablay. Malaki yun. Kasi pag ang ating Pangulo, for discussion purposes, ay addict, napakalaking problema natin yun. Ultimo nga driver, ultimo piloto, hindi pwedeng addict. Presidente pa. Sige, Coach. Ang naghahamon nito, malaking bagay hindi lang kung sino-sino katulad ko. Kasi ang nagtanong nito, ang kanyang dating ES. Ito'y malapit. Kung bagat kay PRRD, parang ito'y si Pastor Kibuloy. Yan. Kadikit. Alam nyo, si Attorney Vic, alam ko maraming alam to.
malaki ang pinagsamahan, matagal na silang magkasama ni BBM. At sa katunayan, dati, kaibigan ko na si Atty. Vic since high school. At matagal kami hindi nagkita kasi nga napunta siya sa kampo ng BBM. Pero nung huling, yung pagkatapos noon at nagkita kaming muli, yan ang una kong tanong sa kanya. Yung patungkol sa drug test at okay ba sa kanya? At saka tinanong ko rin siya yung nangyari noon na ayaw umattend ng debate. Anong masasabi mo ron? No? Hindi ko maikwento lahat dito yung ikinuwento sa akin ni Atty. Vic, pero alam ko katotohanan. Mamaya sa vlog ko. Yun na. Ayun na. So, Ikikwento ko kung ano yung sinabi ni Atty. Vic patungkol dun sa tinanong ko sa kanya sa drug test. Ano yung sasabihin mo, partner? yung ano kanina, yung sinasabi mo nga na ikaw na nga lang, Master, na wala sa isip ko. Alin yun? Wala, hindi ko na maisip kasi pinag-uusapan dito, bangag-bangag. Alam mo na may mga bangag-bangag, minsan makakalimutin yung mga ganyan. Hindi pala, yung sa yung sa advisor. Parang magkaroon tayo ng ABCD. Multiple choice. Kung sino yung parang napupusuan niya na advisor. Kasi ako parang ang... Sino sa'yo? Sino sa'yo yung advisor Kasi yung mga ganyan tema, mga wala sa hulog na pananalita. Si Pepe Smith? Mga wala sa ayos na pananalita, wala sa kondisyon na mindset. Ano yan? Trillanes. Ako, Pepe Smith ako. Para advisor niya, no? Di Marcos. Ma'am Shitars. Buhay pa ba? Hindi ko alam kung buhay pa yun eh. Patay na yun. Sorry Patay na yun. Patay na ba? Sorry. Sumalangit nawa. Hindi na makakalik yun eh. Oy, speaking of Trillanes, anong masasabi mo? At punong-puno daw ang rally ngayon. Masasabi ko, i-congratulate po natin. Ay, palakpakan natin. Palakpakan natin, ha? Palakpakan natin ang kanilang I-congratulate po natin ang grupo ng mga dilawan at mga pulawan na nagsama-sama na po mga kababayan. Alam po ninyo, hindi po natin talaga maikakaila na itong mga dilawan ay tunay na mapanlinlang. Okay? Alam niyo kung bakit? Etong si Cielo Magno, isa yan sa mga organizer dyan eh. Si Cielo Magno, nakipag-collab yan kay Sas Rugando Sasot at kinuha niya yung mga loob. Yung loob ng mga Duterte supporters, ng mga DDS. Tapos, kung matatandaan nyo, regarding dito sa budget, nagsalita din siya dyan. Okay? Nagsalita din siya dyan, kumontra siya kay Marcos. But, at the end of the day, mga kababayan, yung plano pala niya ay magsagawa ng rally laban kay BP Sara Duterte. So niloloko niya yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga DDS, dahil sila ay tunay naman talagang mapanlinlang. Pero congratulations pa rin, dahil umabot naman po sa mga nasa 250, yung tao na pumunta dyan sa EDSA Shrine ninyo. Cielo Magno, tinatawagan ang inyong pansin at kung sino man po ang mga organizer dahil hinahanap kayo ng mga lola kanina na nagre-reklamo dahil ang pangako nyo daw 1,000. Pauwi na sila at lahat-lahat, hindi pa rin nakukuha yung 1,000 tsaka yung pagkain na ipinangako ninyo. Kumusta naman kayo? Sa kagustuhan ninyo na may pabagsak si VP Sara Duterte at maiangat yung nabubulok niyang samahan ng mga dilawan na ilublob na ipasok na sa Poso Negro, ginagamit nyo pati mga senior citizen. Maawa naman kayo. Senior citizen, lolokohin nyo pa, sasabihin, babayaran. Tapos nung nandun na sa venue, nagre-reklamo yung matatanda, yung ipinangako nyo, hindi pa nakukuha. Kasi nungalingan, hindi. Ayun mismo, yung matatanda mismo na interview, doon sa isang malaking network na, sa tingin ko, hindi naman fake news yung kanina kasi on the spot na na-interview partner. Ito ba yung rally ni Trillanes? Kasama pa yan si Trillanes dyan. Magkakasama sila dyan. Congratulations sa Trillanes at talagang ang laki ng suporta ng taong bayan sa iyo. Ako'y nananawagan kay BP Sara na ikaw ay mag-resign na dahil nagkakagulo na po sa EDSA. Ang dami pong tao at hindi na mahulugan ng karayom. So palagay ko it's about time sa iyo, BP Sara. Makinig ka sa sigaw ng 250.
Maraming na talaga dyan. At pasensya na po at hindi po nakadalo dyan ng Banateros. Pero kami nangangako, kami nag-uusap kanina habang kumakain ng buffet ng SMNI. Habang kami kumakain at pinag-uusapan namin na suportahan naman natin, attend tayo ng rally dyan. So, pag nakita mo kami dyan, Trillanes, Lapit ka lang. lapit ka lang at wag mo kaming sasaktan. Pero kung gusto mo, pwede rin. Magsakitan tayo. basta ano tayo lang, walang bodyguard. Tayo lang. Ano lang, for fun. Yan, di ba? So, total, marami kayo dyan. Pero ano, ako sangayon ako, punta tayo. Meron mo ba? Hindi, sa susunod. Sa susunod ba? Kasi marami. So, pagka marami, may part 2. Pero dapat, dapat ibibigay yung pinangako. Anak ng tokwa naman ko. Konti na nga lang yung nahakot yun, di pa nabigyan. Grabe naman yan. Magbibideo tayo para makita ng taong bayan na, binabati ko po lang yung kaibigan ko dyan, yung Mark for Senator. Andiyan daw siya, nakita ko yun. Nagkabayaran ba? Nagkabayaran eh. Matanda nga ini-interview kanina ng isang malaking network, partner Jay. Live interview. Oo, galit na galit yung dalawang senior citizen kasi yung 1,000 pangako sa kanya, hindi pa na ibibigay. Naku po. 250 lang yung tao dyan. Di pa nabigay. Bayad pa. 200K. Halimbawa, sa kada isang tao, 100K. Tsaka ito, hindi ako naaawa dun sa mga matatandang yun. Sorry ako, dati akong charity vlogger, lahat nang natutulungan ko, halos matatanda eh. Malapit ang puso ko dyan. Pero hindi ako naaawa doon. Alam niyo kung bakit? Sa tandaan niyo ba naman na yan, ba't pa kayo kailangan magpabayad para sumuporta sa mga ganyan? Diba? So, hindi dapat kaawaan talaga yan. Ang ano pa dito, grabe, sobra akong nangilabot. Pagkagising ko, nakita ko ganun kadami. Parang sabi ko, wala na, katapusan na ng katapusan na ni BP Sara. Oo, 200 na tao. sabi ko, mas marami pa yung pulis kaysa sa nagrarally. Sabi ko, ang galing talaga ng mga dilawan. Hindi, ngayon kasabihan na ang masama, hindi yan papanigan ng kahit panahon or hindi yan papanigan dahil kasamaan kasi yan. Tapos ito pa isipin nyo, paano nyo mai-impeach si BP Sara? Una-una, sa 32 million na bumoto dyan, dapat yun magdesisyon para i-impeach ang isang vice president. Sila ang may karapatan dahil niluklok nila yan dyan. Niluklok namin yan dyan. Pero kung kayo-kayo lang ng mga puro NPA, puro mga 200 lang kayo dyan, wala kayong karapatan para i-impeach si BP Sara Duterte. Partner, sa totoo lang naaawa ko ngayon dito sa mga Ensimada vloggers dahil kawawa naman sila, wala na silang ma-vlog. Tayo na lang. Konti pa yun, tayo na. Tayo na lang 5 lagi. Pagtitripan na naman nila ang Duterte. Paano mo iba-vlog? Tingnan mo Parang talagang papatalsikin si Marcos dyan sa posisyon. Kasi una, ang issue ngayon, hair follicle. Takot si Marcos dyan, di niya kaya. Tapos itong COMELEC, nadinig ko na sinasabi na magkakaroon daw ng mandatory na debate. Number 1, takot na naman dyan si Marcos. Kung hindi nyo napanood, panoorin nyo. Yung kanilang debate ni Cayetano, ginawa siya talagang ron. Ginawang laruan Ginawa siyang ron, parang hindi lang laruan. Parang pinagpag talaga ng pinagpag ito ni Cayetano. Kaya allergic ito sa debate. So ito pag natupad yung sinasabi ng COMELEC na mga obligado na yung mga politiko sa debate, yun, tapos na karir ni Marcos. Hindi natatakbo yan. Kasi may hair follicle na, may debate pa. Saan pupunta si Marcos? Wala na, yari na. Dapat talaga magpa-hair follicle na. Pero but anyway, mga kababayan, at kasabay ng ginanap na pagtitipon ng PDP laban sa Davao City, formal nang inanunsyo ng partido ang kanilang buong suporta sa kandidatura ni Pastor Apollo C. Kibuloy para sa Senado. Ang detalye mula kay Jean Domingo. Pastor Apollo C. Kibuloy formal nang inendorso ng PDP laban bilang bahagi ng Duterte senatorial lineup para sa darating na halalan. Si Pastor Apollo na leader ng Kingdom of Jesus Christ ay inaasahan na magiging isang mahalagang bahagi ng lineup ng mga nalalapit na maging mabuting leader ng bansa. And of course, si Pastor Kibuloy, alam niya naman na
Yan po ang tagal lang kaibigan ni dating Pangulong Duterte. Wala pa ako sa kanya. Una silang naging magkaibigan noon pa. Spiritual advisor niya yan. At mabait po yan. At ganyan gusto rin po niyang maglingkod at as an adopted candidate po ng PDP. Tulungan rin po natin ang ating Pastor Apollo Kibuloy. Palakpakan po natin si Apollo Kibuloy. Ang pagkakabilang ni Pastor Apollo sa listahan ng mga kandidato ay di lamang magbibigay ng mas malakas na suporta sa partido, kundi isang malaking pag-asa para sa hinaharap, di lamang ng bansa kundi ng bawat Pilipino, partikular na sa mga rehiyon di lamang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Ang nasabing pagtitipon ay dinaluhan ng mga pangunahing opisyal ng partido, mga lider at iba pang panauhin at taga-suporta nito. Nagbigay rin ng talumpati ang ilang matataas na opisyal ng PDP Laban upang ipaliwanag ang mga plano ng partido para sa mga kasunod na buwan. Kabilang sa mga dumalo na kasama sa senatorial lineup ay sina Senator Christopher Bongo, Senator Ronald De La Rosa, Philip Salvador, Attorney J.V. Hinlo at Senator Robin Padilla. Hindi naman nakarating subalit naghatid ng mensahe sina Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lambino at Attorney Rodante Marcoleta. Kasabay ng mga talumpati ng mga tatakbong senador ay dumating naman sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa naging talumpati naman ni dating Pangulong Duterte, isa sa kanyang mga nabanggit ay manalig lamang at magtatagumpay tayo. Senyales na hindi dapat mawalan ng pag-asa. Importante sa politika yung tao talaga. Yung ano mo sa tao. Yung alaman ng tao na maghurmentado kapag ginalaw sila yung opresyon. Samantala, nagpaabot naman ng mensahe si Pastor Apollo Kibuloy sa pamamagitan ni Attorney Israel Tutorion upang ipahayag ang opisyal na pasasalamat mula sa butihing leader para sa PDP Laban sa ipinakita nitong tiwala at suporta sa kanyang kandidatura. I'm here to speak for my principal, Pastor Apollo Kibuloy. He sent me here to extend his heartfelt regards and hi to you all. Nandun po siya ngayon sa ospital kasi medyo may sakit siya dahil po dito sa political harassment na sinasuffer niya ngayon. But he is okay, tatag lang, lumalaban po siya para sa ating bayan. My first message this morning for him is a message of thanks and gratitude. I would like to express, in behalf of Pastor Apollo Kibuloy, his heartfelt thanks to the Executive Committee of the PDP Laban. Thank you very much for formally adopting our principal, Pastor Apollo Kibuloy. His members, loyal members, 7 million, all of them are very thankful to all of you for now formally adopting him as his principal, as an official candidate of PDP Laban. Ipinahayag din ang kanyang kinatawan na magiging matatag ang panindigan ni Pastor Apollo sa mga pangunahing advokasya na kanyang isusulong sa Senado, kabilang na ang pagsugpo ng korupsyon at poverty alleviation. Ibinahagi din ito ang mga hindi maipagkakailang nagawa nito para sa mga kabataan, nangangailangan, kapaligiran, kalikasan at para sa bayan. And look at his achievements as a private person. As a private person, he founded KOJC, he founded SMNI, he founded the once humble JMC and still humble now, but by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, he has taken this organization to greater heights. Without any buds of corruption, without any hint of any irregularities whatsoever. So if you bring this man to the Senate with his intelligence and his love for the country, I do believe that this country will move forward, not only because of himself, but because of his advocacies and because of his love for our country. Habang ang iba inihayag naman ang katapangan at sensibilidad ni Pastor Apollo, di lamang sa kanyang mga nasasakupan, kundi sa bawat individual. Si Pastor Kibuloy ang nanatiling loyal at kailanman hindi bumaliktad kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po lang, wag lang natin kalimutan yun. Sapat na po yun. Tumayo si Pastor para sa pinakamamahal nating Pangulo. Wala pong sigurong makakatumbas ng tapang na yun kung hindi
si Pastor Kibuloy. Bukod sa opisyal na pag-endorso, sinaalang-alang din ang mga magagawa ni Pastor Apollo sa bayan na sinang-ayunan naman ng mga miyembro ng partido kung saan di alintana ang pagkakaiba, kultura o pinanggalingan. Yes, speaking of Pastor Kibuloy, kaibigan ko yun. In fact, yung mga anak ko, iskalar niya sa Tamayong kasi yung nandoon yung pamilya ko. Sa amin naman, dito sa Davao, hindi na natin hindrances kung anong sikta ka. Pinag-isa tayo ng ating dating mayor at dating former president na pinag-isa tayo na walang anuhan sa religion. Walang discrimination, pari-pari yung mga Pilipino, kung ano ang isusulong ng bawat religion ay lahat naman yung para sa kapayapaan. Yes, napakagandang pagkakataon kasi si Pastor sinusulong din namin ng mga Muslim dahil po sa ang kanyang advokasya ay kapareho ng advokasya ni President Duterte na siyang minahal ng mga Muslim. Ganun din ang mga Lumads. Yes, full support inshallah yung lahat na Muslim, full support kay Pastor. Kasi alam naman namin na pag yung mga ganyan na tao, mga pastor, is kasama na din yan sa mga kuwan ng Islam na sila ang ating ibubuto dahil sila ay nasa tuwid na landas. His quality of performance as the leader of his own aggregation, I don't think you will regret. Tagalog pa yan, hindi kayo magsisisi. Because once he sit in the Senate, definitely with his track record, he will articulate not only for Davao City, but for the whole country, even for the whole world. Because the kingdom of Jesus Christ is global. So, any articulation Pastor Kibuloy will do in the Senate, it reverberates beyond the shore of the Philippine archipelago. Unang-una, nais kong batiin si Pastor Apollo Kibuloy and welcome. You are one of the adopted candidates of PDP Laban at napakalaki ng maitutulong ni Pastor Apollo Kibuloy sa team ng PDP Laban because PDP Laban represents good governance, clean integrity para sa pagsisilbi sa bayan at lalong-lalo na yung kanyang anti-corruption campaign which we have witnessed sa kanyang pamamahala sa Kingdom of Jesus Christ, no? At ito ay isang napakahalagang ambag ni Pastor Kibuloy. More than anything else is yung kanyang sinseridad at ang kanyang pagiging totoong paninilbihan, tapat at saka malinis na paninilbihan. And this is what PDP Laban needs. This is what the nation needs. Nagpahati din ng pagbati ang ilang lingkod bayan para sa bagong miyembro ng partido. Pastor, sana okay ka lang. I wish you well. I wish you good health. Stay strong and I'll see you soon. Kung hindi naniniwala sa kanya ang kanya mga kaibigan, lalo na yung pinakakaibigan niya, bakit magkakasama kami ngayon? So, ganun lang po yun. At sa inyong lahat, ipagdasal natin siya. Para sa atong pinalangga o soon-to-be Senator Pastor Apollo Kibuloy, I would like to wish you good luck and I'm wishing you well in your in our endeavor to join the Senate. Congratulations, Pastor, for being adopted member of PDP Laban. Unta, igiyata sa Ginoo sa atong journey, paingon sa kaayuhan sa atong nasod. Sa kanyang mga nagawa bilang isang leader ng mahabang panahon, inaasahan na ang magiging malaking ambag ni Pastor Apollo sa pagpapaunlad at positibong pagbabago ng bansa. Dala ang kanyang mga nagawa at advokasy ang sinusulong. Si Pastor Kibuloy, dili man na ingon nga lahi sa atoa, kundi taga Mindanao na si Pastor Kibuloy. Ug nakasabot po siya unsay tinguha sa mga taga Mindanaoans. Kaya gusto nato nga mabutang siya diya sa Senado. So, kung unsay endorse sa ato o unsa may isulti sa ato ni Tatay Digong, mao gyud masunod ng mga taga Mindanaoans. Yes, yung suporta namin kay Pastor Kibuloy. Hindi pa siya tumakbo hindi pa siya tumakbo. Nagkaano na yan, nagpapasyal na yan sa mga barangay. O kaya pag nag-birthday si Pastor Kibuloy, lahat ng mga kapatid natin, mga Moro sa
by barangay, pinapapunta niya dyan sa opisina ni Kibuloy. So wala siyang pinipili. Kahit anong tribo ka man, Muslim o Katoliko, ibang reliyon, basta kasama ka, no? Pag-birthday ni Kibuloy. Wala siyang pinipili. Yan ang kabaitan ng ating pastor, si Pastor Kibuloy. It's really a brilliancy move in the sense that the whole PDP is wide open in terms of sino ang dapat. Kasi hindi pwedeng ang isang partido ay very restrictive. Kailangan lahat na gustong tumulong para magbago ang ating bansa ay sumali. So of course, hindi lang si Pastor ACQ, pati may iba pa. But it means that even if there is, tapos na yung filing ng Certificate of Candidacy, the coalition still builds up. And if you have a better coalition for a strong government, if you have a coalition for a decent and dignified, walang corruption na gobyerno, then our people will win. It's not for our senators to win only. It's also the people to really say, let's be honest, let's call a spade a spade. This is corruption and therefore this is corruption. Ganun yung nakikita ko. So it's really very meaningful for Senator Apollo C. Kibuloy to really be considered by PDP. I knew him earlier. And of course, I knew that there are percolating issues being leveled against him. It's up for the court of laws to define those. But it's different if the heartbeat of our people will say, you know, these are changes that we must make with integrity. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SM9 News. Yun, napakaganda nung again, welcome po. Congratulations, Pastor Kibuloy, ikaw ay officially part na ng PDP. Alam nyo, makwento ko lang, no? May naikwento po kasi sa amin si PRRD. Siguro mga third time namin siyang nakita. At may kinuwento si PRRD personally about kay Pastor Kibuloy. Ang sinabi niya, before daw, may panaginip si Pastor Kibuloy ang panaginip. Kay Jay yan. Pero ang nagkwento nito, si PRRD mismo, sabi niya, habang nag-golf daw sila ni Pastor Kibuloy, sinabi daw ni Pastor Kibuloy, panaginip siya at magiging presidente ka, PRRD. At that time, wala pa sa isip ni PRRD ang pagka-presidente kasi bata pa sila noon. Matagal na po yun. Mayor pa lang doon si PRRD. So doon pala makikita natin, tama sa sinabi ni Senator Bongo, talagang matagal. Even before Senator Bongo is PRRD. Talagang kung meron talagang close si PRRD yun. Kaya nga ako, partners, isa to sa tinitingnan ko kasi sa akin napaka-importante ng kaibigan at ako hindi ako masyadong pala kaibigan, partners. Kasi tinitingnan ko, very observant ako. And nakita natin dito kay Pastor Kibuloy, ibang klaseng kaibigan. Kasi madaling kumuha ng kaibigan na ang tao ay may kailangan sa'yo. Yeah. Or ikaw ay nasa top ng iyong karir. Ganyan. Pero pag ikaw ay dinidikdik na at ikaw ay pinagkakaisahan na, doon mo makikita ang tunay na kaibigan. Kaya ito si Pastor Kibuloy, nakita natin, kayo mismo, alam ninyo, hindi ako nagsisinungaling, na talagang tunay na kaibigan si Pastor Kibuloy. Sa katunayan, kaya nga siya nakulong dahil hindi niya iniiwan si PRRD. At malaki ang ibig sabihin po niyan sa karakter at sa personality ni Pastor Kibuloy. Kasi yan po ang tapang. Yung hindi mo iiwanan sa gipit ang iyong kaibigan. Yan. Talagang ito ay makakatulong sa ating bansa. Tatandaan po natin sa mga politiko, mga karamihan dyan bastos ng ayan, nakikita niyo. Yan. Bastos yung mga yan. Alin doon? Ikaw talaga. Hindi yung mga politiko. Yung mga politiko kasi pag tungkol sa pagkakaibigan, wala dyan. Walang tunay na kaibigan sa politika. Counterintuitive po ito si Pastor Kibuloy.
kabaligtaran ng kanyang ano. Kung yung iba nang iiwan sa gipit, si Pastor Kibuloy, lalong dumidikit kung ikaw ay nagigipit. Yan. Di ba? Yung iba, saka palang tutulong pag nanalo na. Si Pastor Kibuloy, tumutulong na wala pa sa isip niya yung pagtakbo. Tumakbo si Pastor Kibuloy kung kailan medyo mahirap ang laban. Kasi kung nung tumakbo siya, time ni Presidente, midterm election, sure win, panalo to. Walang kahirap-hirap. Pero ngayon, kasi ngayon natin mas kailangan si Pastor Kibuloy. Kasi dati, andyan naman si PRRD. Ngayon kailangan natin siya. Tayo po ang makikinabang kay Pastor Kibuloy. Pero kung titingnan natin yung katotohanan, mas mahirap ngayon kesa dati. Kasi ang pinakamahirap ipanalo ay yung midterm election kung ikaw ay oposisyon. Kasi lahat po ng pera, ang makinarya, ang power nasa gobyerno. Kaya kahit malakas si Pastor Kibuloy sa taong bayan, pwede yang dayain. Pwedeng bilihin ng tao sa pamagitan ng ayuda. Maraming paraan. Tatandaan po natin, sila yung nasa kapangyarihan. Kaya po, sana ikampanya po natin si Pastor Kibuloy kasi kung titingnan po natin, wala sa mga tumatakbong senador na maihahantulad or parang si PRRD. Yung talagang ito I have nothing against Bongo and Senator Bato. Sila po ay matitindi. Pero kung gusto natin ng PRRD sa Senado, ang pinakadikid sa pag-uugali sa lahat ng tumatakbo bilang senador kay PRRD ay si Pastor Kibuloy. Hindi naman buti kung tumatakbo si PRRD sa Senado, hindi naman. Di ba? So, ang pinakamalapit doon na para ma-imitate ang katulad ni PRRD, partners, si Pastor Kibuloy. Correct ka dyan. Okay? So, doon sa tapang, no doubt, talagang si Pastor Apollo Kibuloy, wala. Matapang talaga. Kasi wala pong ibang bumangga ng ganun katindi sa mga CPP-NPA kundi si Pastor Apollo Kibuloy. Since na pag-usapan mo yung tapang, pag-usapan naman natin yung soft side, no, na Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, mga kapatid, mga kababayan partners, parang ulam, no? Parang ulam, kompletos ricados, iaahin mo na, no? Iaahin mo na lang. Tapos, ito pag iniahihain, yung ulam na Kibuloy, sigurado yan agad ang unang mauubos. Dahil espesyal Diba? Kompletos ricados, espesyal. At sa ngayon, sa mga tumatakbo kasi, sabihin na natin, congressman, senador, o kung ano-ano pa, si Pastor Kibuloy lang ang meron itong tinatawag natin na excellent track record. At hindi lang yan recordan. Yan po ay tunay na nangyayari, tunay nang nagawa. No? Kaya, hindi ako, dito kumbaga, panalong-panalo na tayo dito. Hindi pa tayo tumataya, nanalo na po tayo, mga kababayan. Dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil unang-una, may puso, may pagmamahal sa kabayan, may takot sa Diyos, at higit sa lahat, punong-puno ng katalinuhan, punong-puno siya ng kaalaman. Yun lang sa akin, Father. Napakagandang halimbawa ng isang leader, yung wala kang sinisino. Kahit anong relihiyon, anong pagkatao mo, basta alam niya at gusto niya na makapaglingkod sa'yo. Kagaya nung sinabi nung isa sa mga kapatid nating Muslim na si pastor ay walang pinipili. Wala siyang pinipili, mapamuslim ka man, katoliko, or anumang relihiyon mo, basta maibigay niya or makapaglingkod sa iyo, talagang gagawin at gagawin yan. At yung mga sinasabi, isa to sa pinakamalalaking ebidensya na itong si pastor ay hindi talaga masasayang yung boto natin dahil biruin mo Duterte, dating Pangulong Duterte, Bongo, Senator Bato, Senator Robin,
mismong mga pangalan na ho nila, itinataya nila na etong si Pastor ay hindi tayo dito magsisisi kagaya nung nangyayari kay Marcos. Talagang dito ay talagang talagang pinatunayan nila na handa nilang itaya ang kanilang pangalan kasi hindi biro 'yun ng isang Rodrigo Roa Duterte, isang dating pangulo na itataya niya ng kanyang pangalan para sa isang tao. At ayun nga, kagaya ng sinabi ni Coach Oli na sino ba ang nalalapit na kahalintulad ni dating Pangulong Duterte? Walang iba kundi si Pastor. No, walang iba kundi si Pastor, yung malasakit. Ang sarap kasi pagsamahin nun May pagmamahal sa bayan at may tapang para sa bayan. Ang sarap pagsamahin nun sa isang pagkatao. Kaya tayo dito sa Pilipinas, wag na ho tayo magdalawang isip pa na para hindi suportahan o suportahan si Pastor. Talagang wag na ho nating sayangin itong pagkakataon na to dahil parang bumalik lang ho tayo nung panahon ng tumatakbo pa lang bilang presidente si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun. Yun, yung kahapon yan, may ganap sa Davao. Yan yung naging nila doon ng PDP. At yun nga, officially member na ng PDP si Pastor Kibuloy. Ngayon naman, pag-usapan natin itong sa Hong Kong. Mga Pilipino sa Hong Kong, pinulsuhan na kung sino ba ang napupusuan nila sa nalalapit na halalan. Pastor Apollo Kibuloy for Senator Movement, inilunsad sa Hong Kong. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Ang Hong Kong ay isa sa mga pangunahing bansa na nais puntahan ng mga overseas Filipino workers. Sa katunayan, nasa mahigit 200,000 ang bilang ng mga nagtatrabaho at naninirahang Pilipino dito. Ngayong nalalapit na halalan, inaasahan na 70,000 ang boboto. Ngunit, sino nga ba napupusuan ng ating mga kabayan? At ano ang kanilang batayan sa pagpili ng susunod na leader ng bansa? Ang hinahanap ko, yung honest, pag magsalita, mayroong mga panindigan. At saka yung sana makatulong papaano mapaunlad ng ating bayan at mawala yung korupsyon. At ang pinakaunang ko talaga, dapat mawala na yung droga sa Pilipinas. Yung kung totoong tao na ng pilit ng ating bansa na bumalik sa dati na kagaya ng ginawa ni Tatay Digong na may peace of mind kami mga OFW dahil kami may mga anak sa Pilipinas. So sa ngayong administrasyon po, ang mga adik po naglilipanan na. Pero ng panahon ni Tatay Digong, may peace of mind talaga po kami. Katulad ni Pastor, hindi siya corrupt, hindi siya, kumbaga wala siyang liabilities na pwedeng At ang isang concern ko lang sana, kung pag nanalo na si Pastor Kibuloy, yung kuryente, yung edukasyon, yung kasi yung mga basic need ng mga tao Yung hinahanap ko bilang isang botante, ay yung transparency talaga. Kasi with the recent na issue ngayon, like doon sa BICAM na tatawagin natin ngayong scam, buy scam, kasi nga wala talagang transparency. Yung drugs, kailangan mawala na. Tapos gobyerno natin na pag-handle sa government. Mga OFW, sana magkaroon din ng kahit mga benepisyo. Pag nag-for good na, sana mabigyan din ng buhay, mga gano'n. Ito ay ilan lamang sa nakikitang batayan ng mga overseas Filipino worker na nasa Hong Kong sa kung sino ang kanilang iboboto ngayong nalalapit na halalan. Marami sa kanilang natuwa dahil isa si Pastor Apollo Kibuloy sa mga senatorial aspirants sa papalapit na eleksyon. Siguro malaking tulong siya kasi ang Senado ngayon or ang Kongreso talagang talamak na ang mga korupsyon. Kaya sana pag manalo si Pastor Apollo Kibuloy ay sana mabawas-bawasan man lang ang At sana kung mananalo man siya, mawalan na sana yung mga NPA sa loob ng senador o sa Congress.
happy po ako at tumakbo si Pastor Kibuloy dahil nakikita ko po talaga na siya ang lunas na gaganda ulit ang Pilipinas at magkakaroon po ng transparency sa ating bansa at isa ang pinakamahalaga po na mabigyan ng pagkain sa hapag ng kainan ang bawat Pilipino. Ako hindi man ako kay OJC eh. Hindi ko naman masyadong yung relihiyon. Ang inaano ko lang, ano ba yung ginawa ni Pastor doon sa kanilang kongregasyon? Regardless kung anong relihiyon ka, as long na yung produkto ni Pastor Kibuloy is maayos. Maayos yung kanilang kongregasyon, maayos ang pamumuhay, maayos yung mga tao. Merong ibang mga dyan, makita mo, puro kwento, wala ka namang makitang produkto. Di ba? Nakikita ko na credible enough na senatoriable na tatakbo. Not only because siya ay kaibigan ni PRRD, but as I can see, I should admit na isa rin ako sa bumatikos or isa rin ako sa kumbaga dahil hindi ko siya kilala, isa ako sa mga nag-judge sa kanya noong una, but because siguro kalooban na rin ng Diyos na talagang hindi natin wag natin i-judge ang isang tao ng basta-basta hanggat hindi pa natin nakikilala. And kalooban ng Diyos na makilala ang isang Pastor Kibuloy with regard to this yung mga pangyayari kay JCCH, mas lalong nakilala siya ng taong bayan. So makikita ko, masasabi ko na credible itong si Pastor Kibuloy bilang senator ng Pilipinas. Nitong Biyernes, formal na inilunsad ng Pastor Apollo si Kibuloy for Senator movement sa Hong Kong na dinalohan ng mga leader ng iba't ibang grupo ng mga overseas Filipino worker. Ilan sa mga grupo na dumalo ay ang Keeping It Simple Society HK Group, Tapang at Malasakit Alliance, Sarah All International, HK Residence, DDS, South Cotabato Overseas Workers Association, Dynamic Overseas Migrant Organization, Alyansa ng mga Magulang HK, Alyansa ng Samahang Cordillerans Tagalog at Ilocano, Discovery Bay Society, Bicol Migrant Association Hong Kong, Aguinaldo Friendship Eagles Club, SF Team Airsoft Group, United Taekwondo Academy Chapter, Guardians, GBTBII, GECLII 13 Cluster Hong Kong, ACES Airsoft Group, Legion Group, Filipino Massage Therapists Hong Kong, Hakbang Maisog Hong Kong, Hakbang Maisog International, New Territory and Discovery Bay Alliance Chapter, at Emilio Aguinaldo Group. Nagsilbi naman kinatawan ni Pastor Apollo si Kibuloy, si SMNI anchor at political vlogger Boss Dada upang personal na ipaabot ang mensahe ng butihing pastor. Ako talaga overwhelmed sa support ng OFW dito sa Hong Kong. Napakarami pong mga grupo ito. Minsan nga, itong mga grupong ito hindi pa ito nagkakasundo-sundo. Pero nakakatuwa dahil para kay Pastor Apollo Kibuloy, yung kanilang mga hindi pagkakapare-parehas ng opinion, nagsama-sama sila dito para sa suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. So talagang si Pastor Apollo Kibuloy merong unifying factor. Kahit na sino pa yan, kahit na ano ka pa, talagang pagsasama-samahin ka niya para sa isang adhikain para sa bayan Pilipinas. So ang saya-saya kasi nandito lahat ng mga OFWs, mga bagong bayani natin na talagang naghahangad na magandang buhay para sa kanilang mga kamag-anak, mga mahal sa buhay sa Pilipinas. At ang isa lang ang gusto nila yung hindi na sila bumalik dito para lang magtrabaho para sa pamilya nila. Sana sila daw ay mamalagi na doon at magkaroon na ng mas magandang kita, mas maraming opportunity sa Pilipinas para hindi na sila kailangan lumayo pa sa kanilang mga mahal sa buhay. And isa po yan sa ipinapangako ni Pastor Apollo Kibuloy, yun pong magkaroon ng mas maganda ng buhay. Yung mga Pilipino, gawin tayong first world country. Yung tayo na, yung kukuha ng mga trabahante, hindi na tayo magbibigay ng mga trabahante sa ibang mga bansa.
Pastor Apollo Kibuloy, maraming salamat po first sa opportunity na magsalita on your behalf. Magpagaling ka po. Napakarami pong umattend ngayon and napakarami pong mga nakinig sa lahat ng mga magagandang balita galing sa iyo. At syempre, sa lahat ng mga magagandang nagawa mo na para sa Bayang Pilipinas and of course, sa iyong simbahan. So again, thank you sa opportunity. Sana ay mas marami pang mga opportunities ang dumating at mas marami pang mga ganitong klase ng mga public speaking para maliwanagan yung mga kababayan natin na hindi alam, hindi kanila kilala. So thank you dahil ginawa mo akong tool para para mas mailabas pa yung katotohanan patungkol sa pagkatao mo and of course sa organization ng KOJC and syempre SMNI. Thank you very much. Ang paglilingkod sa bayan ay isang sagradong tungkulin. Kaya umaasa ang bawat Pilipino na hindi masasayang ang bawat boto nito dahil ang kapangyarihan ng pagluklok ng susunod at karapat-dapat na lider ng bansa ay nasa kamay ng bawat Pilipino saan man panig ng mundo. Kaya inaasahan ng bawat Pilipino na hindi makakalimutan ng mga tumatakbo ngayong nalalapit na halalan. A public office is a public trust. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. Ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News, Hong Kong. So ayun, mga partners, no? Ang lupit talaga, Congratulations, Boss Dada, no? At we are proud of you. But anyway, mga kababayan, pagka naiisip ko, nakikita ko si PRRD, ang unang pumapasok sa aking isipan ay paninindigan. Dahil napanindigan niya yung 6 na taon na pagtatanggol niya sa moralitang Pilipino, mga ordinaryong Pilipino at pagtatanggol niya sa bansang Pilipinas. Pero ngayon, kung usapang paninindigan lang naman, ang pag-uusapan natin, nangunguna dyan si Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil biruin nyo, mga kababayan, lahat ng mga kandidato nakakampi ng mga Duterte, lalo-lalo na ni PRRD, ay isa-isang nagsialisan. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, na natiling nanindigan. Dito natin mapapatunayan na hindi talaga politiko si Pastor Apollo C. Kibuloy, kundi isang kaibigan. Well, in fact, hindi naman siya tumatakbo para maging politiko. Tumatakbo siya dahil may nakikita siyang mali sa ating kasalukuyang gobyerno. Now, mga kababayan, ako, itataya ko na po lahat dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil eto na Eto na yung huling alas na tinatawag natin. Pag lumagpas pa ito, mga kababayan, baka wala na tayong ibang makuha na katulad ni Pastor Apollo C. Kibuloy na complete package na no? Hindi na kailangan ng pera. Hindi na kailangan mangurakot dahil lahat nasa kanya na. Kaya mga kababayan, pagdating sa Mayo 2025, number 53. Panindigan nyo. Manindigan tayo. Maraming salamat. Yun. At ayun, salamat din sa mga kapwa natin vlogger dyan sa Hong Kong, yan kala Jojo and kay Spencer sa pagsuporta nyo dyan. At sa lahat ng Hero Abroad OFW, sana matulungan nyo rin kami ng mga banateros na maiparating at maipalaganap dyan sa mga kapwa natin Pilipino, na mga kapwa nyo OFW, ang kagandahang hangarin ni Pastor Apollo C. Kibuloy para sa ating bayan. Yun lamang po, Choli. Master Judea, sabi ni Master Judea kanina, itataya daw niya yung kanyang sarili patungkol dito kay Pastor Kibuloy. Wala ka nang itataya. Naitaya na lahat ni Banat Bay. Oo. Wala na. Negative na yung kasi kagabi, sinabi ni Banat Bay, itataya namin ang karir ng Banateros Brothers kay Pastor Kibuloy. Ayun. Pag hindi niya natupad yung kanyang mga pinapangako, mag-quit kami sa vlog. Yan. Ayan po si Banat Bay ang nagsalita. Ayun. Banat Bay. I second the motion. I second the motion. Kaya yung itataya mo, wala, nakataya na. Tinaya na pala kagabi, hindi ko napanood yun
Kung naitaya na, I second the motion. I second the motion. So may utang ka pa ngayon. Kasi negative, dinoble mo yung taya. Hindi naman po pwedeng doble natin na i-delete yung channel Bahay natin. lupa na lang. Di, yun na nga yung sinabi ni Bay. Lahat. I-delete ang YouTube channel pag itong si Pastor ay naging corrupt. So nangako ka ulit, bahay lupa naman sa'yo. Hindi, gawa na lang ulit tayo ng isang YouTube channel. Yun ang i-delete ko. Yung mga chicks mo. Chicks? Mga chicks. Wala akong marinig. Ngayon. Mga chicks. Pero seriously, ito talaga namang all the way na tayo dito kay Pastor Kibuloy. Wala na tayong asahan. Anyway, ginagawa na po niya yung kanyang part. Nasa sa atin na po mga Pilipino kung paano tayo magre-responde dito. Ganda no sinabi ni Ma'am Hana kanina. Public office is a public trust. Ang hair follicle daw ay hindi public trust. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo uli mga banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Coach Oli. At ako naman po si Master Judea. At ako naman si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal.